Anak ng isang CEO si Charity. Nag-aaral siya sa abroad at kinahiligan ng fashion nito pagdating sa mga damit. After graduation, marami siyang naging plano para sa kanyang bubuksan na clothing business. Mula sa iba't ibang bansa manggagaling ang mga damit. I-import niya ang mga sako-sakong damit at sa kanya i-display ng maayos at magandang isusuot sa mga mannequin. Bagay na napansin halos ng lahat ng mga tao sa abroad. Congrats, Charity! You did well! Successful ang opening ng clothing mo abroad. Saad ng isang kababayan sa abroad. Thank you, kabayan. Oo nga, sobrang taas ng sales kahit kaka-open pa lang. Hoping na magtuloy-tuloy ang increase ng sales. Masaya ang sagot ni Charity. Oo, at kapag stable na dito abroad, sana makapag-open ka rin sa Pinas. Alam mo naman ang mga Pinoy. Hilig din nila ang mga bagong labas na damit. Ang gaganda ng mga damit mo. May low-key at may high price. But everything is with good quality. Dagdag pa nito. Plano ko na ngayon, kabayan eh. Don't worry. Once na magtuloy-tuloy yung paglago ng business, mag-open ako sa Pilipinas. Patok na patok abroad ang clothing business niya. Pati mga taga-ibang bansa ay dinadayo na siya dahil sikat na sikat. Ma'am, out of stock na po tayo ng ibang clothes. Paalala ng staff niya na Pilipino rin. Sige, mag-order na ako ulit. Sagot ni Charity. Lumaki pa ng lumaki ang profit ni Charity. Marami na rin siyang nabigyan ng trabaho na kapwa Pilipino niya. Hindi rin madamot si Charity dahil kasabay ng pagkita niya ay ang pagtulong niya sa mga bata na nasa pangangalaga ng mga madre. Sister, don't worry. Next time I visit here, I will buy more toys for the kids. And here's the money for them to study, sister. Sabay abot ni Charity ng sobre. Okay, thank you very much, Charity. You're so kind-hearted. We pray for your safety and God will guide you always. Kaagad namang nagpaalam si Charity kay sister dahil sa marami pang order ang aayusin dahil nagbabalak na siyang mag-expand para ma-accommodate ang iba pang kanyang mga customers. Ma'am, mas malaki na po yung space natin ngayon ah. Mas maraming display, maraming customer na makakapasok. Ani ng isa sa kanyang mga staff. Oo, para mas malaking kikitain tayo at makapagbigay tayo ng trabaho sa kapwa Pilipino pa natin. Masaya ang sagot ni Charity. Ilang buwan pa ang lumipas, ay umaabot na ng milyon ang kita ni Charity. Kaya't nagdesisyon siya na mag-open ng branch sa Pilipinas. Agad siyang bumili ng tiket pa uwi ng Pilipinas upang makita ang kanyang pamilya na matagal na niyang hindi nakasama. Wow! Welcome back to the Philippines! Saad ni Charity sa kanyang sarili. Hindi na siya nagpasundo dahil alam niyang busy din ang daddy niya. Isa itong CEO sa isang kumpanya. Pagdating naman niya sa bahay, ay sinalubong siya kaagad ni Yaya Belen, ang taong nag-alaga sa kanya mula sa kanyang pagkabata. Iha! Dumating ka na pala! Kumusta ka na? Pangangamusta agad nito. Kaagad namang niyapos ni Charity si Yaya Belen. Nanay Belen, I miss you po! Okay naman po ako. Kayo po, kumusta na? Okay lang din, anak. Naging matagal nga lang tahimik. Wala ka kasi eh. Sagot ni Aling Belen. Si Dan po, kumusta Nanay Belen? Naku, ayun. Busy pa rin sa trabaho. Bahay trabaho lang naman yung daddy mo. Sagot ni Yaya Belen. Workaholic pa rin si daddy. Yaya, maiba ako. Nagluto ka na ba? Gutom na ako eh. Miss ko na yung mga pagkain dito. Lalo na yung luto mo. Oo, nakaluto na ako. Kaya pala lahat ng paborito mo yung naisipan kong iluto ngayon. Halika, kumain ka na dali. Yaya ni Nanay Belen. Ang sarap ng adobo mo, Yaya. Tsaka tong butter shrimp. Mukhang mapaparami ako ng kain nito ah. Tanggal muna ang dieta ko ngayong araw. Talagang nakakagutom. Saad ni Charity na noon ay gutom na. Habang kumakain si Charity, ay nagkukwentuhan din sila ni Yaya Belen. Cha, ano ang pinagkakaabalahan mo sa abroad? Ani Yaya Belen. Naku Yaya, alam mo bang may sarili na akong business doon?
Tindahan po yun ng mga damit. At wala pang isang taon, kumita na ng malaki. Pagyayabang ni Charity. Aba talaga ha? Ang galing mo naman, Iha. Manang-mana ka talaga sa daddy mo. Magaling kayo sa negosyo. Naku, oo nga po, Yaya. Kaya po ako napauwi ng Pilipinas. Bala ko pong mag-open ng clothing business dito. Magiging second branch na po ng business ko. Kailangan kong maghanap ng mga spot location kung saan maraming tao at saan kikita yung business ko. Ani Charity. Aba Iha, marami dito. Yan ang gusto ng mga kabataan ngayon. Kaya nga Yaya, baka mamaya umalis din po ako. Magtitingin ako ng space para sa negosyo ko. Hindi rin po kasi ako pwedeng magstay dito ng matagal kasi kailangan din ako ng mga staff ko sa abroad. Ani Charity. Babalik ka pa pala doon. Kung sa bagay, dapat pala bago ka umalis ng Pinas, papasimulan mo na yung pagpapatayo ng negosyo mo. Opo, Yaya. Ganun nga po yung plano ko. Pagkatapos niyang kumain, ay nagpahinga lamang ng kaunti bago dumalaw sa opisina ng daddy niya. Ni walang nakakakilala talaga sa kanya. Kaya't pagdating niya sa lobby ng building ng daddy niya, ay tinanong pa siya kung may appointment. Ma'am, may appointment po ba kayo kay Mr. Salvacion? Tanong nito. Miss, wala eh. Pakisabi si Charity. Sagot niya. Umalis naman ang staff at sinabi ang pangalan niya. Ma'am, pasok na po kayo. Thank you. Daddy, I miss you so much. Kamusta naman ang daddy ko? Ani Charity. Anak, I miss you too. Aba, mukhang namamayat ka. Kumakain ka ba doon? Yes naman, Daddy. At kung hindi mo nababalitaan, successful ang business ko abroad. Clothing line. Aba, good job anak. That's my girl. Sabay yakap sa kanyang anak. Siyempre naman, Dad. Ako pa ba? Pasensya ka na, anak. Hindi na kita nasundo. Ayaw mo namang pasundo na lang kita sa driver. Okay lang, Dad. I know naman na busy ka rin. And I'm an independent woman. Natatawang sagot ni Charity. Ikaw talaga, Iha? Natatawa ring sagot ng daddy niya. What's your plan naman, anak, at napasugod ka dito sa Pilipinas? Kasi Dad, mag-o-open ako ng second branch ko dito sa Pinas. Aba, great news, anak. Maganda nga yan. Opo, Dad. Kasi talagang pumatok abroad yung negosyo ko. Within 1 year, kumita na ako ng milyon. O di ba bongga? And lahat ng staff ko, Pilipino. Para magkaroon sila ng trabaho. Wow! Napakahusay talaga ng anak ko. Susuportahan talaga kita, anak. Dapat pala, nakapag-umpisa ka na. Sayang oras, anak. Opo, Dad. Hahanap nga po ako ng location ngayon. Lumipas ang ilang araw, ay nakahanap na ng pwesto si Charity. Kaagad niyang pinasimulan ang pagpapagawa ng construction sa pwesto niya. Kapareho ng disenyo nito ang branch niya sa abroad. Ilang buwan lamang si Charity sa Pilipinas at bumalik na muna sa abroad dahil sa unang branch niya dito. Ma'am, kumusta po kayo? Nakabalik na po pala kayo? Bati ng staff niya. Okay naman, and ongoing ang branch natin sa Pilipinas. Bumalik lang ako para sa unang branch natin. Kumusta ang sales? Okay ba? Pangangamusta ni Charity. Naku ma'am, all clear po. Walang problema. Mataas ang sales natin. Sa ilang buwan pong wala kayo, continue pa rin po yung pagtaas ng benta. Wala po kayong dapat alalahanin, ma'am. Yan ang gusto ko sa inyo eh. Don't worry. Magpapadeliver ako ng lunch natin today and half day lang tayo. Mag-rest muna kayo. Bukas na lang ulit tayo mag-open. Naku, thank you ma'am. Maswerte talaga namin sa inyo po. Masayang sagot ng staff niya. Hindi naman nagtagal si Charity sa abroad dahil nagbalik siya muli sa Pilipinas. Sa kanyang pagbabalik ay ang pagbubukas ng kanyang clothing business. Ang assistant na niya ang nag-hire ng mga staff ng business niya kahit wala ni isa sa mga ito ang nakakakilala sa kanya. Dahil nasa Pinas na siya, ay kaagad naman niyang dinalaw ang location ng clothing niya. Nagkunwari siyang namimili. Naka-shorts at tsinelas lang siya nang pumunta siya dito.
Napansin niyang tinitingnan siya ng guard habang pumapasok sa loob. Pero hindi na lamang niya ito pinansin. Nakita ni Charity na nakaayos ang mga display ng mga damit. Malinis at mukhang maraming tao ang pumupunta. Napadpad naman si Charity sa pwesto ng mga mamahaling dress. Kaya't nagsukat-sukat muna siya nang makita siya ng isang staff. Ma'am, bibili niyo na po ba yan? Bawal po kasing sukatin yan. Dahil yung mga yan po, mga mahal naming mga clothes. Paliwanag nito. Nagtaka naman si Charity dahil walang ganong policy doon. Ha? Miss, bawal sukatin to? Ang alam ko, underwear lang ang hindi pwedeng sukatin. Pero yung dress, kahit kung mahal or mura, pwedeng sukatin. Sagot ni Charity. Hindi po pwede, ma'am. Mamimilit ng staff habang tinititigan ang suot niya. Tumawag pa nga ng gwardiya ang staff at pilit siyang pinaalis doon. Ma'am, lumabas na lang po kayo. Pinagtitingin na po kayo ng mga tao. Sagot ng guard. Bakit? Anong mali ang ginawa ko? Tanong ni Charity. Pinipilit niyong sukatin. Mukhang wala naman kayong kakayahang bayaran to. Sige na guard, pakilabas na siya. Utos ng staff. Wait, let go of me. Hindi niyo ba ako kilala? Tanong ni Charity. Hindi po ma'am, sino po ba kayo? Tanong nito pabalik. Teka lang, tatawagan ko lang yung assistant ko ha. Ani Charity. Kaagad naman niyang tinawagan ng assistant niya na siyang nag-hire sa mga staff niya dito sa bagong branch niya ng clothing. Hello, pumunta ka ngayon dito sa branch ngayon na. Galit na sabi ni Charity sa tawag. Kaagad naman dumating ang assistant niya at binati pa ito ng guard. Good morning po ma'am, bati ng guard. Ma'am, pasensya na po kayo ha. Na-traffic lang po ako. Nakabalik na po pala kayo ng Pinas. Sagot ng assistant. Yes, nandito na ako. Alam mo bang pinagtataboyan ako palabas na hinire mo dyan? Dahil lang sinusukat ko ang mga damit. May ganun palang policy ngayon. Kung ganyan sila, i-fire mo na silang lahat. Kaya ko silang palitan lahat. Naku ma'am, pasensya na po. Halika po ma'am, pakilala ko po kayo sa kanila. Ani assistant. Nagulat naman ang gwardiya, kaya kagad itong humingi ng tawad. Ma'am, pasensya na po. Inirapan lamang ni Charity ang card. Lahat kayo, tigil ang ginagawa. Ani assistant. Ito si Ma'am Charity, ang owner ng clothing line business. Pakilala ng assistant niya. Gulat na gulat at natakot ang mga staff kay Charity dahil sa inasal nila kanina. Oh, bakit parang gulat na gulat kayo? Hindi ba kanina pinalabas niyo ako? Bakit? Sa simpleng pagsusukat ko ng damit? Nabago na palang policy ko ngayon. At dahil dyan sa ginawa niyo, gusto kong ilako niyo ang mga damit sa labas ng building. Walang babalik dito ng walang benta. Or else, tanggal na kayo sa trabaho niyo. Hindi ako natatakot na tanggalin kayo dahil kayang-kaya ko kayong palitan lahat. Hindi ko kailangan ng ganyang asal sa negosyo ko. Galit na sabi ni Charity. Kaagad namang nagkuha na ng items ang lahat ng staff at bumaba upang ilako ang damit bilang parusa sa kanila ni Charity. Lumipas ang 5 oras, ang lahat ay nagbalik na at may mga benta ang lahat. O ano, mahirap ba? Sa negosyo ko, hindi ko kailangan ng maraming benta. Aanhin ko yan kung ang mga staff ko naman ay nag-a-attitude. Nagre-reflect yan sa negosyo. Ang pag-uugaling pinapakita nyo sa bawat customer na makakausap nyo. Pangangaral ni Charity. Ma'am, sorry po sa mga ginawa namin. Pangako po, hindi na po namin uulitin, ma'am. Sagot ng staff. Make sure na hindi niya na uulitin ito. Dahil once na may nalaman ako, tanggal na kayo sa trabaho. Mahigpit na sabi ni Charity. Mabait na amo si Charity. Palaging pantay ang tingin na, mayaman o mahirap man ang customer. Pantay lamang dapat ang pagtingin, mayaman man o mahirap. Palaging sinasabi ni Charity. Simula naman noon, ay naging maayos ang ugali ng mga staff niya at maraming customer din ang bumabalik-balik
at pumupunta para bumili ng damit. Attention everyone! To all my staff, we are now celebrating our 3-month successful sale. So let's have dinner. Nagpa-reserve na ako for us. Pack up na tayo. Masayang balita naman ni Charity. Wow! Thank you, ma'am. Sagot ng mga staff niya. Lumipas pa nga ang ilang buwan, ay lalo pang naging matagumpay ang negosyo. Kaya't bumalik na muna siya sa abroad para sa isa pang branch niya. Naging maayos ang dalawang negosyo niya. Salamat sa mga magagaling at mabubuting staff ni Charity.